At narito na po tayo sa pinakamahalagang bagay nating parambahan. Ang lahat po ay aking ninyahan, hallelujah, na magtumayo upang magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos. Nakadalhin po ng ating beloved preacher, beloved Brother Nilo de Guzman. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tayo muna ay dumalangin sa dakilang Diyos. Mga minamahal, sa kanyang mga salita po, samahan po ninyo ko sa ating pananalangin. Hingin natin ang gabay ng dakilang Diyos, mga minamahal, at kanyang ipaunawa sa atin ang kanyang mga kalooban. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat o Diyos, hallelujah, sa araw na ito. Mahal na Panginoon sa iyong mga anak o Diyos na iyong pinagtipon-tipon sa lugar na ito. Salamat po sa mga patutuong amin na pakinggan, sa mga makalangit na awitin o Diyos aming iniaalay. Mahal na Panginoon sa iyong matamis na presensya o Diyos na aming kasama sa mga sandaling ito, aming nadama. Salamat o Diyos, maging sa iyo mga salita, aking dalangin o Diyos, hallelujah, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, iyong langisa ng mga salita mo at sa ganang akin, wala akong magagawa o Diyos. Mahal na Panginoon, abutin mo ang aming mga kababayan. Dakilang Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa iyong mga salita o God. Lord, in the mighty name of Jesus we pray, and we bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, hindrances cast out, in the name of Jesus. Isang malakas na praise the Lord. Amen. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, at nais ko po munang ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po ay nagbibigay po ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal, kinagalang na Evangelista Will Estrada Almeda, ang kanyang beloved children, mga mahal na Almeda children, the whole Almeda family, at pag-aalaala rin po sa ating minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, mga kapatid. Amen, hallelujah. Sa inyo pong lahat, mga minamahal ko sa hapong ito, at special ko pong binabati ang ating beloved Honorable Captain Dante Malimban. Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin ang mahal na Panginoon at ang ating barangay officials, mga kapatid. Kami po'y natutuwa at nagagalak, mga minamahal, sapagkat nakapiling po namin kayo. Amen. Praise God, ating beloved Honorable Tomasito Carillo, beloved Honorable Antonio Antazo, at beloved PJ Ramos, beloved Honorable Miles Sendon, amen, beloved Ses Malimban. Purihin naman ang Panginoon, iniibig kayo ng dakilang Diyos, amen. Iniibig ng dakilang Diyos ang inyong kaligtasan, mga mahal. Kaya mga kapatid, salamat sa mahal na Panginoon. Buong araw na ito, dapat sana mga minamahal ay nagpapahinga sa inyong mga bahay. Day off, yata, mga mahal. Pero wala pong day off sa mga masisipag na mga lingkod bayan. Amen? Praise God, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon sapagkat binigyan po ninyo ng puwang, ng kahalagahan ang pagsamba sa araw na ito sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. At asahan po ninyo ng panalangin po namin ay laging nasa inyo, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga kapatid. At tayo, mga minamahal, ay magbukas ng ating mga Bible. Praise God. Matthew chapter 12, verse 36 and 37, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, "But I say to you, that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." Sa Tagalog ay ganito, mga kapatid, kainmahan. Matthew chapter 12, verse 36 and 37. Basahin po natin. Sound natin. Sa Aklat Mateo Kapitulo 12, versikulo 36 hanggang 37. At sinasabi ko sa inyo
na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Right. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga kapatid. Ang ating pong title, mga minamahal, ay Every Idle Word. Every Idle Word. Sa Tagalog po, bawat salitang walang kabuluhan. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga minamahal, ang Bible ang nagsasabi, mga kapatid, na ang lahat po ng kasulatan, mula po sa banal na kasulatan, mula po sa Biblia, kinasihan po ng dakilang Diyos ito. Mga minamahal ko, at ito po ay mapapakinabangan ng lahat po ng mga tao. Sabi ng Bible, sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo ng bawat tao, upang ang bawat tao ay maging sakdal sa harap ng mahal na Panginoon. Tinuruang lubos ang sabi ng Biblia sa lahat ng mabubuting gawa. So mga kapatid ko, ang salita ng Diyos, ito po ang magbabago sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung sinasabi ng Biblia na all have sinned and come short of the glory of God, hindi natin pag-uusapan dito ang relihiyon, 600 plus religion, mga minamahal sa ating bansa. Hindi natin pag-uusapan yon. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid ko, yung every idle word. Bawat salitang walang kabuluhan, mga minamahal. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na ang dila po ng bawat tao ay may power? Say praise the Lord. Ang dila po natin ay may power. Pwede kang dalhin ng dila, mga minamahal, sa karukhaan, sa kahirapan ng buhay. At pwede ka rin dalhin ito, mga kapatid ko, sa maginhawang buhay. Yan po'y pag-aaralan natin. E napakahalaga po ng bawat pangungusap, mga minamahal, o salita ng isang tao. Napakahalaga po niyan. Meron tayong tinatawag na word of honor. Amen po ba? At dahil po, mga minamahal, meron tayong batas, mga kapatid, na malaya tayong magsalita, mga kapatid ko. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit yung pong tinatawag na freedom of speech. Yan po ang nagiging dahilan, mga minamahal, ng tao po hindi nag-iingat sa mga salita. Kaya kung titingnan po ninyo yung bawat bansa na nagkakagera ngayon, mga minamahal, bansa sa bansa nagkakagera, saan ba nagsimula ang gera? Sa dila. Naghahamunan. Nagpapataasan ng ere ang bawat bansa, bawat pinuno ng bansa. Amen po. Mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, dito natin pag-aaralan. Tinuturo ng dakilang Diyos sa atin na bawat salita po natin, mga kapatid ko, dapat magiging maingat. Bakit po? Pakinggan nyo. Sapagkat ang estado po ng buhay ng tao ay nakasalalay po sa bunga ng kanyang bibig. Ang katayuan po ng buhay ng tao ay nakasalalay po sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Amen. Proverbs chapter 12 verse 14, sabi ng Bible, from the fruit of their lips, people are filled with good things. Tingnan nyo sa Tagalog, may naman. Kawikaan 12:14. Ayon sa Kawikaan 12, versikulo 14. Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kaniyang bibig, at ang gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. The fruit of their lips, people are filled with good things. Ibig sabihin nito, mga minamahal, bawat bunga ng labi ng mga tao ay mapupuno raw yon, mga kapatid ko. Sasagana yon sa magandang with good things. And the work of their hands bring them reward. Ang bunga ng ating mga kamay, siya po, mga minamahal, ang dakilang Diyos ang magbibigay ng reward. So sa Tagalog po, ang tao'y masisihan sa buti sa pamamagitan. Ang tao'y masisihan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig, mga kapatid. Proverbs chapter 13 verse 2, sabi ng Bible, a man shall eat good by the fruit of his mouth.
Nakita ko ang talatang ito, mga mahal, ang ibig sabihin pala, kakain tayo mga kapatid sa bunga ng ating mga salita. Lahat magsabing praise the Lord. But the soul of the transgressor shall eat violence. Meron ba tayong Tagalog nito? Proverbs chapter 13 verse 2. Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 2. Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 2. Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig, ngunit ang magdaraya ay kakain ng karahasan. Amen. Say praise the Lord. Praise the Lord. Man shall eat good by the fruit of his mouth. Pakakainin pala tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa bunga ng ating mga bibig. Amen. Kaya yung aking sinabi sa inyo kanina, yung estado po ng buhay ng tao, nakasalalay yan kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Amen. Praise the Lord. Kapag tayo po ay hirap na hirap sa buhay, mga minamahal, i-check natin yung ating mga salita. Dahil, mga minamahal, ang dakilang Diyos ay nakikinig sa ating mga salita, mga kapatid ko. Alam niyo, lahat po tayo, lahat ng tao, mga minamahal, tatayo sa judgment seat of God. Sinasabi ng Romans chapter 14 verse 12, so then each of us shall give account of himself to God. Lahat po, mga minamahal, ay tatayo sa harap ng mahal na Panginoon at magsusulit, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko. Magbibigay sulit tayo sa ginawa natin, sa mga sinalita natin, mga minamahal, habang tayo po ay nabubuhay sa lupang ito, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Kaya sa ating key verse, kung babalikan po natin, sabi ron, ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ito pa po, mga minamahal ko, ang medyo delikado eh. Sabi rito, 37, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen? So every word will be taken into account on the day of judgment, sabi ng Bible. Kaya dapat po, maingat po tayo sa ating mga salita, sa mga lumalabas sa ating mga bibig, mga minamahal. Meron tayong kasabihan, the more you talk, more mistake. Ano ba yan, mga minamahal ko? Alam po ba ninyo yan? More talk, more mistake. Mga mahal. Kaya nga, mga kapatid, lagi nating tiyakin na lahat po ng sasalitain po ng ating mga labi ay kapaki-pakinabang. Amen po ba? So ano pong mga salita yung hahatulan ng dakilang Diyos natin? Mga salitang hindi nararapat. Number 1 po ay using the Lord's name in vain. Kapag ginamit daw natin yung sagradong pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa walang kabuluhan. Exodus chapter 20 verse 7, sabi ng Bible, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Ulitin natin sa English. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Amen. For the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain, mga kapatid ko. Ano pa, mga kapatid? Using the Lord's name, mga minamahal, doon po sa paghatol sa kapwa. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung ginagamit natin ang pangalan ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa paghatol sa kapwa, mga kapatid. Naalala ko, mga minamahal, maging ang ating dakilang Diyos na buhay nung siya'y magkatawang tao, hindi niya tayo hinatulan. Bagaman tayo po'y mga makasalanan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi niya tayo hinatulan. Hindi na parito ang dakilang Diyos para humatol, kundi para magligtas. Amen. Naalala niyo ba yung isang babaeng nahuli sa pangangalo niya? John chapter 8 verse 3 hanggang 11.
Sabi ng Bible, mga minamahal, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Mga kapatid, tingnan natin sa ating monitor, mga mahal. Be alert. Sa monitor natin, yung words ng John 3:8 hanggang 11 po, mga kapatid. Sabi ng 3, dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Verse 3. Verse 8. No, sorry. No. Baliktarin natin. John chapter 8 verse 3 to 11. Kung di na ihanda yan, mga minamahal, nagkamali po ako ng bigay, mga kapatid. Babasahin na lamang natin, mga minamahal. John chapter 8 verse 3 to 11. Isulat nyo na lamang po. Dinala sa kanya ng mga skriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, at nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat ng sininang nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya'y umunat siya sa kanila'y sinabi, Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko sa lupa at sumulat sa kanyang daliri. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan, at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kaniroonan nito sa gitna. Verse 10, umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila naroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ganyan kabuti ang dakilang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung sinabi ng dakilang Diyos, mga kapatid, ako man, babae, ay hindi hahatol sa iyo. So bakit sinabi ng talatang ating napakinggan kanina, mga minamahal, na tatayo ang mga tao, mga kapatid ko, sa harap ng dakilang Diyos sa Judgment Day? Bakit hahatulan ng tao? Sino ang hahatol sa tao sa huling araw? Samantalang ang dakilang Diyos, mga mahal na paritero, para hindi humatol, kundi magligtas. Buksan natin, beloved, John chapter 12, verse 47 hanggang 48. Ito po ang hahatol sa tao sa huling araw. John chapter 12, verse 47 and 48. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12, versikulo 47 hanggang 48. At kung ang sinumang tao ay makikinig sa aking mga pananalita at hindi iingatan, ay hindi ko siya hinahatulan sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Dito po sa 48. At ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hindi hahatol ang dakilang Diyos. Sabi nang nabasa natin, mahal, mayroong isang hahatol sa tao. Ano yun? Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Kaya nga sinasabi ng Bible, mga minamahal, makinig ng salita ng Diyos. Ang may pakinig ay makinig ng salita ng Diyos. Sabi ng James, mga minamahal, magmakupad sa pananalita, magmaliksi sa pakikinig. Bakit po? Sapagkat bawat pangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, ito po ay para sa ating lahat. At nasa inyo po yun, nasa akin yun, kung atin pong ipamuhay o hindi. Amen. At sabi ng Bible, mga minamahal, sabi ng dakilang Diyos, hindi darating sa tao ang salita ko na walang bunga. Babalik ang salita ko sa akin. At dalawang bagay, mga minamahal, kung tatanggapin ng tao ang salita ng Diyos, mga kapatid, at ipapamuhay, pagpapalain siya ng mahal na Panginoon Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya nga napansin nyo,
Hinahatulan mga minamahal ng mga scribes and Pharisee yung babaeng na makasalanan, caught in the act. Pero anong ginawa ng dakilang Diyos? Sumulat siya ng kanyang daliri sa lupa. Ang sabi niya, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa babaeng ito. Sumulat ng daliri sa lupa. Bakit sumulat sa lupa, mga minamahal, yung kanyang daliri? Sapagkat ang kautusan, mga minamahal, isinulat ng daliri ng Diyos ito. Amen? Ibig sabihin, yung kasulatan, yun ang hahatol sa tao. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya pagdating po sa gawain, mga minamahal, kung maaari po, do not salute anybody. Concentrate tayo, mga minamahal, ano yung mga ipinapangaral sa pulpito. Ano yung mga mensahe ng dakilang Diyos para sa iyo at sa akin, mga minamahal, na ibibigay niya sa araw na ito. Amen. Dahil sabi ng napag-aralan natin, mga minamahal, darating ang araw, hindi natin alam, tatayo tayo sa judgment seat of Christ. Para ano? Para hatulan ng dakilang Diyos. Ayon, mga minamahal, sa ating response sa mga salita ng Diyos na kanyang ibinigay sa ating lahat. Amen? Pero sabi ng Romans 8:1, sa mga anak kay Kristo Jesus, mga minamahal, yung mga matatapat, wala nang hatol, mga minamahal, sa kanila. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Yung lumalakad sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, hindi na sila dadaan sa paghatol ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano pa, mga minamahal ko, ang hahatulan ng dakilang Diyos? Using the Lord's name in puro pangako. Ako po. Puro pangako, mga minamahal. Ecclesiastes chapter 5, verse 2. At italo natin sa 4 and 5, mga minamahal ko. Tingnan natin sa Tagalog po. Ecclesiastes sa Tagalog, mga ngaral. Kapitulo 5, talatang 2, itatalo natin sa 4 at 5. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 2, talon sa 4 hanggang 5, huwag kang pakabigla sa iyong bibig, at huwag mamadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magpuliban ng pagtupad, sapagkat siya ay walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong pinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Amen. Mga minamahal, sabi rito, huwag tayong mangako kung hindi natin matutupad. Sabi sa verse 1, ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napapasabahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawan ng kasamaan. Mga kapatid, huwag kang pakabigla ng iyong bibig, huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Mabibigat po, mga minamahal, itong mga sinasabi ng mga talatang ito. Sa 4 po, ganito, mga kapatid. Sa 4, mga minamahal, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad. Sapagkat siya'y walang kaligayahan, mga minamahal. Kapag nangako ka pala at hindi natin tinupad, nalulungkot ang dakilang Diyos. Hindi siya natutuwa. Amen. Sabi niya, tuparin mo ang iyong mga pangako o ang iyong mga panata. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Words that is evil, mahal, lying words, mga kapatid, ayaw po ng dakilang Diyos yun. 1 Peter chapter 3 verse 10, mga minamahal, mabilisan lang po ito. Sabi po ng talatang ito, for, mga minamahal, he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Kung nais daw natin, mga minamahal ko, ng magandang buhay, nais natin ang pinagpalang buhay, mga minamahal, sapagat ang magnais umibig sa buhay
ay makakakita ng mabubuting araw. At ulitin natin, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, mga kapatid. Nasaan yung lying tongue? Revelation chapter 21 verse 8. Mga minamahal, but the fearful, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. Tagalog po natin, Revelation 21 verse 8 po, mga kapatid. Ayon sa Apokalipsis 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakikiapid at sa mga manggagaway at mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakaraming mga kasalanan, mga kapatid, ang binanggit sa Revelation 21:8. Pero alam niyo ba, mga kapatid ko, lahat ng kasalanan, ang pinanggalingan isa lang? Ano yon? Fearful. Kaduwagan. Kaduwagan saan? Kaduwagang maglingkod sa dakilang Diyos. Duwag maglingkod sa mahal na Panginoon. Sabi rito, inuna but the fearful, sabi niya, and unbelieving, abominable, murderer, warmongers, sorcerer, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. Inuna yung kaduwagan. Kapag hindi ka naglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, wala tayong guidance ng mahal na Panginoon. At hindi natin makontrol yung mga masasamang salita, mga kapatid ko. Hindi natin makontrol. Wala tayong power, mga kapatid. Wala tayong lakas para kontrolin, mga minamahal. At alam po ba ninyo, mga kapatid, kung ano yung sabihin ng ating mga labi, ng ating mga dila, yun ang gagawin ng dakilang Diyos sa atin? Amen? Kapag sinabi mong, pambihirang buhay ito, napakahirap. Pambihirang buhay ito, ganito na lang ba? Puro kahirapan, puro karukhaan, puro yan. Diyan ka na lang. Bakit? Basahin natin ang Biblia. Numbers, chapter 14, verse 28 po. Say to them, sabi ng dakilang Diyos, sabihin mo sa kanila, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Tingnan nyo. Ito po sa mga bilang, Kapitulo 14, versikulo 28. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabihin mo sa kanila, sabi ng dakilang Diyos, ako'y buhay. Kung paanong sinalita nyo sa aking pakinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. Tingnan nyo. Kaya nga, mga minamahal, example, mga kapatid, magsasalita tayo against sa ating kapwa. Mga salitang ayaw nating mangyari sa buhay natin. Katulad po halimbawa ng pangungusap na maghihirap yung taong yan. Mamalasing yan. Hindi aasenso ang taong yan. Mga minamahal, yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Sinabi niya ron eh. Amen? Ano bang standard, mga kapatid, ng mga paglilingkod natin sa dakilang Diyos? Anong standard? Ang standard, mga minamahal, i-bless mo yung mga persecutor. I-bless mo yung mga umaaway sa iyo. Pag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo pa yung kabila. Amen po. Pagpalain mo raw yung mga umuusig sa iyo, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, pag sinabi mo pala sa iyong kapwa, may God bless you.
Pagpalain ka nawa ng dakilang Diyos. Naway gabayan ka ng mahal na Panginoon sa iyong karir. Naway gabayan ka ng dakilang Diyos sa iyong paglalakbay. Mga minamahal, yun din po ang gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Ganda po ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ang dami nating natututunan sa salita ng Diyos. Amen? Eh mga minamahal, mula ngayon, huwag tayong magsalita against sa ating kapwa, mga minamahal. Kahit na inaaway ka na walang dahilan, kahit wala kang ginagawa, inaaway ka, mga minamahal, huwag mong i-curse, mga kapatid. Huwag mong sabihin, mga bobo ka o mga minamahal, huwag. Mga kapatid, babalik sa iyo yun. Ang gawin natin, mga minamahal, i-bless mo sila. Amen? Palakpakan po natin ang dakilang Diyos na buhay. Pati yung mga filthy language, mga mahal. Tingnan niyo mga kapatid ko, yung mga maruruming salita, ayaw ng dakilang Diyos. Ephesians chapter 5, verse 1 to 4, mga kapatid. Diretso sa Tagalog, mga mahal. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 4, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, Right. gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at binigay niya dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pagkiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya na narapat sa mga banal. Right. O ang karumihan man, o mga mangmang na panalita, o ang mga pagbibiro na di nangarapat, kundi kayo'y magpasalamat. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Yan ang ayaw na ayaw ng dakilang Diyos, mga minamahal. Yung magsasalita raw tayo, mga kapatid. Tingnan nyo, isipin nyo na lang. Yung labi natin, nilikha ng dakilang Diyos para magpuri sa Kanya. Para magluwalhati sa Kanya. Pagkatapos, hahayaan natin yung labi natin na magsasalita ng marumi. Di ba? Ayaw ng dakilang Diyos. Ulitin ko, mga minamahal, maganda po ito. Malinaw yung ating napakinggan, mga kapatid. Pero ulitin ko, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Magsilakad kayo sa pag-ibig. Nakikinig po ba kayo? Magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid na lahat ng karumihan, kasakiman, huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na hindi nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Praise the Lord. Bakit, mga minamahal, inilalayo sa atin ng dakilang Diyos yung mga pangungusap na ito? Dahil nasa bibig po natin, mga minamahal ko, narito yung kapangyarihan ng kamatayan at ng buhay. Alam niyo ba yon? Proverbs chapter 18 verse 21, ang sabi ng English, mga minamahal, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Tingnan niyo, Tagalog po. Ayon sa mga kawikaan 18:21. Kamatayan sa buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Amen. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, mga kapatid. Proverbs chapter 12 verse 14, ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig. Ang tao ay masisiyahan, mga minamahal, ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, paano natin, mga kapatid, makokontrol ang ating mga dila, ang ating mga labi? Minamahal, sapagkat sabi ng James chapter 3 verse 8,
ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao, mga kapatid. Isang masamang hindi nagpapahinga, ang sabi rito, na puno ng lasong nakamamatay. Grabe ito. Sa parte daw ng katawan natin, Panginoon mahal, meron tayong dapat na kontrolin. At ito po, mga kapatid ko, kapag hindi natin na-control, ito po ang papatay sa atin. James po, chapter 3, verse 8, mga kapatid. Dito po sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 8. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakakamatay. Amen. Puno ng lasong nakamamatay. Mga minamahal, napakaliit na parte. Tingnan nyo, humarap kayo sa salamin. Ilabas nyo yung dila. Makikita nyo, mga minamahal, huwag nyong igalaw. Tingnan nyo sa salamin. Gumagalaw kusa yan. Tingnan naman sa salamin pag uwi nyo sa bahay mamaya. Ilabas nyo lang, mga mahal. Relax nyo lang. Makita nyo, gumagalaw kusa. Mga kapatid, gumagalaw kusa yan. May buhay. Totoo yung sabi ng Biblia. Sabi ng 8, datapot ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. So ano dapat po natin gawin, mga kapatid, para ma-overcome natin yun? Mga minamahal, kasi dito po, mga kapatid, bago tayo na-save, bago tayo napunta sa gawaing ito, mga minamahal, almusal na natin yung mura. Minatamis lang natin yung mura sa ating mga bibig. Lahat ng dating nagmumura dito, magsabing, praise the Lord. Ulitin ko, lalakas pa yan. Lahat ng dating nagmumura dito, magsabing, praise the Lord. Oh, kita nyo? Lahat ng nagsisinungaling dito dati, magsabing, praise the Lord. Oh, kita nyo? Ganyan kami dati. Walang pagbabago. May relihiyon, pero mga kapatid, hindi kami nagbago ng relihiyon. Hindi namin nakontrol yung sarili namin, mahal sa aming mga relihiyon. Mga kapatid, meron akong sariling altar sa aking kwarto. Hindi ko pwedeng, mahal, papasukin doon yun, sino man kahit kapatid ko pa. Mahal, ayokong pakialaman yun, mga kapatid. Makadiyos po ako dati. Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo, nasa simbahan po ako. Umiiyak sa Diyos. Gusto kong magbago, mahal. Pero nung ako po ay dalawin ng isang taga-Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, mga minamahal, at sabihin, gusto mo ng kapayapaan, pagbago ang buhay, sumama ka sa akin. That was 1983, mga kapatid. Noong ako po'y sumama, mga minamahal, at ako po'y tumanggap sa dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Doon ko nakita ang totoong pagbabago. Mga minamahal, nung nakita ko ang pagbabago, mga kapatid, alas 3 ng madaling araw, mga minamahal, umuwi ako sa bahay namin sapagkat ang gawain noon, mga minamahal ko, ay nasa GSP pa, mga kapatid ko, sa Manila. Mga minamahal, hindi ko na alam paano puntahan yon, mga kapatid ko. 1983. Nakita ko, mga kapatid, naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Mga mahal, paglabas ko sa bahay, sambahang yon. Pag uwi ko sa bahay, tulog na tulog yung aking mga loved ones. Kinalampag ko sila, mga mahal. Sabi ko, gising kayo, gising kayo, gising kayo, gising kayo. Mga mahal, balikwas yung aking nanay at yung aking tatay. Ang sabi ng nanay ko, may sunog ba? May sunog? Wala po, nay. Nasumpungan ko na ang katotohanan. Nakita ko na, nasumpungan ko na ang dakilang Diyos na magbago ng buhay natin. Dahil nung araw, mga mahal, ang aking mahal na ama ay, kung uminom ng alak, mga kapatid ko, purong gin yan. Bote ang hawak niya, sumusuray sa gitna ng kalsada. Imagine niyo yan, mga mahal. Walang balot-balot yan, mga kapatid, sumusuray na yan. Hindi pa po, mga mahal, natatapos doon. Nag-take pa siya, mga kapatid, ng pinagbabawal na gamot nung araw. Mga minamahal, at binubugbog yung aking mahal na ina. At ako po, mga kapatid, yung naghahanda ng 2x2 para ipagtanggol yung aking mahal na ina. Pagdating ng aking mahal na ama, mga minamahal, sinasaktan yung aking nanay, binubugbog. Kinukuha ko yung 2x2 at inahagis ko sa nanay ko, may mahal, para saluhin niya.
Pagsalo niya mga kapatid, sabay palo sa alulod, mga mahal ng aking mahal na ama. Talagang dadapa po yun mga kapatid ko. Talagang yun po ay talagang masakit na masakit. Imagine 2x2, mga mahal. Babasag yung iyong buto, mga kapatid. Pinagpapalo na ako ang dahilan doon. Ako ang promotor, mga mahal. Kaya nabugbog yung aking mahal na ama, mga kapatid. Nagkaroon ako ng puot sa aking mahal na ama. Mga mahal, hanggang sa dumating ang panahon, mga mahal, bakit nagtataka ako? Tawag naman ako ng tawag sa Diyos. Mga minamahal, simba ako ng simba. Bakit hindi nagbabago ang buhay namin? O Lord, nasaan ka, mahal na Panginoon? Gusto kitang makita, gusto kitang makilala, gusto kitang paglingkuran, sawa na po ako sa kasalanan. Dumating yung time, mga minamahal ko, talagang boring na po ako. Nag-take na rin po ako ng mga marijuana, mga kapatid. Wala pa pong shabu nung araw, mga minamahal. Nung araw ko, sino yung kaedad ko rito, mga kapatid ko, alam nyo ba yung Corex D? Mga minamahal, yung pong syrup, mga kapatid ko, gamot sa ubo. Na kapag ininom mo yan, high na high ka, mga minamahal. At kapag ikaw naman ay nagmariwana, mga kapatid ko, mataas ang yung tama mo, mga minamahal. Gusto mong lalo pang tumaas, uminom ka ng beer. At pag gusto mo naman bumaba, uminom ka ng maraming tubig. Alam kong lahat yun, mga minamahal, sapagkat pinagdaanan ko yun. Mga mahal, talagang napariwara ang buhay namin, mga kapatid. Meron kaming tahanan, mga minamahal, pero hindi tahanan masasabi sapagkat araw-araw, mga kapatid, bugbugan sa loob ng bahay. Isang araw, mga mahal, dinala ko ng isang taga-Jesus Miracle Crusade. Pagka meron na akong kinagistan, mga mahal, na fellowship noon, mga kapatid ko, one God in 3 person. Pagdating ko rito, mga kapatid ko, dito ko nasumpungan. Kaya nung madaling araw, 3:00, kinalabpag ko ang aking mga loved ones, mga mahal. Sabi ko, nasumpungan ko ng katotohanan. Naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon sa gawaing ito. Dito na tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nadadala lahat kayo sa mahal na Panginoon. Ako po yung nauna sa aming pamilya. Ako po yung nauna sa aming buong mga kamag-anak, mga mahal. Mga kapatid. At sabi ko sa kanila, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nadadala sa paanan ng dakilang Diyos. Ngayon, mga mahal, yung aking malay na mayroong sakit sa puso, high blood nervous. Ako mismo nagdadala sa kanya sa St. Luke's Hospital. Libre siya, mga mahal. Libre sa hospital. Pero hindi ko magaling. Weekly, mga kapatid, pinapasok ko siya sa hospital. Hindi ko magaling. Mga mahal, sabi ko, nung nakilala ko malapit sa gawain ito, mga mahal, dinala ko siya sa gawain. Sa Luneta. 1984. At pagkatapos ng gawain, may mahal, inilapit ko siya sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Pagkatapos niyang tanggapin ang bautismo sa tubig, mga minamahal, nilapit ko siya sa mahal na pastor at siya inilehans ang beloved pastor. Pagkatapos ilehans, yung 3 sakit niya, instant gumaling po yung mahal. Pinagaling ng dakilang Diyos na buhay. Yung aking mahal lamang, mga kapatid ko, bago kunin ang dakilang Diyos, may mahal, iniligtas ng mahal na Panginoon. Binago ang buhay, mga kapatid. May mahal, nagtataka siya, bakit tuwing 4:00 na madaling araw, ako'y nakaluhod. Ako'y umiiyak sa mahal na Panginoon, nakataas ang 2 kamay. Ako'y nagsumamo, nagmakaawa sa mahal na Panginoon. Iligtas niya ang aking mga loved ones. May mahal, awang-awa ko sa aking mga loved ones. Alipin ang kasalanan, alipin ang karamdaman. Walang kagalingan. Yung pala, mga mahal, that time, mga kapatid ko, yung aking mahal na ama, nakikita niya yung aking ginagawa. Dahil sa mataas ang pride niya, mga kapatid ko, may mahal, nanggugulo pa rin siya kahit nakikita niyang nananalangin ako, umiyak sa dakilang Diyos. May mahal, isang araw, isang gabi, isang madaling araw ako'y nagising. Yung aking pwesto ng panalanginan, mga minamahal, may nakapwesto. Nagtataka ako, sino'y nakapwesto? Nung makita ko, yung aking mahal na ama. Nakaluhod na rin, madaling araw, mga mahal, tumatawag sa Diyos. At pagdating po ng Miyerkules, mga minamahal, biglang nawala sa bahay namin ang aking mahal na ama. Hindi ko siya makita sa nagpunta. Dumalo kami sa gawain, mga mahal, sa Ramada Hotel. Silahis Hotel, yan ang aming dinadaluhan. Mga mahal, after ng worship namin, mga kapatid, pag-uwi sa bahay, nagkabang kami, mga mahal, ng masasakyan namin.
nakita ko may nakatayo sa dilim. Paglapit ko, mga minamahal, ang aking mahal na Ama. Galing din sa gawain ng mahal na Panginoon. Mapulang-mapula ang ilong niya, mga mahal. Bugto ang mata niya, mga kapatid. Pula ang mata niya. Ibig sabihin, nag-iiyak siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagsisi sa kasalanan, mga mahal. Tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tuwan-tuwa ako, mga mahal. Grabe ang aking kaganakan. Isang talamak sa bisyo, mga mahal. Isang pilosopo. Ngunit, mga mahal, walang imposible sa Diyos. Ngayon, mahal, mula noon, yung aming bahay, ngayon, mahal, na parang disyerto. Walang pag-ibig dati. Ngayon, mahal, pinuno ng dakilang Diyos ng pag-ibig. Puno ng harmony, ngayon, mahal. Ngayon, mahal, dati-rati ayaw ko makita ng aking mga magulang. Perwisyo ko sa aking pamilya, sa aming loved ones. Pero nung kami maglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, na-miss namin ang isa't isa, mga kapatid. Gusto namin lagi kami magkakasama sa bahay. Dumadalangin sabay-sabay. Kumakain sabay-sabay. Nagpupuri sa mga Panginoon sabay-sabay. Ganon pala, mga mahal. Ganon pala maglingkod sa Diyos. At yung aking bibig na palamura, mga minamahal, puno ito ng nicotine. Marlboro ang aking sigarilyo nung araw. Ayoko ng beer. Gusto ko gin. Gusto ko tamaan kagad ako mga minamahal ng lasing. Nung araw, mga minamahal, nung ako'y mabautismuhan at naglingkod sa mahal na Panginoon, ako'y nagtaka. Puro hallelujah, praise the Lord na may mahal ang lumalabas sa aking bibig. Wala nang pagmumura. Mga mahal, sinubukan kong manigarilyo, papait na, mga kapatid. Ayoko na. Ganun pala yon. Kapag si Kristo pala, may mahal, pumasok sa iyong puso, siya po ang maglinis ng iyong puso, may mahal. Linisin ang iyong pagkatao. Kaya totoo sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang na. Ang mga lumang bagay, makasalanang buhay, mapapawi ito. Papalitan po ng bagong buhay. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid ko. Umawit tayo sa mahal na Panginoon ng isang magandang awitin na mga minamahal. Isang Tagalog na awit yan. Mga kapatid. Nais ko hanggat mayroong himig ka. Sa ating mga bisita, mga mahal, iniibig kayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas. Mga mahal, hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo ay madama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ay maging tugang bibig. Ang pangalan ko ang siyang maririnig. nais ko sa puso ko, ikaw ang dalay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Minsan pa po, nais ko umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ay maging bukang bibig. Ang pangalan mo ang laging maririnig.
sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Lahat po tayo ay mahal. Habang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong himig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Yes, hallelujah. Thank you so much, O God. Hallelujah. Maraming salamat. Dakilang Diyos sa iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, habang ako ay mayroong himig. Yes, Lord God, maraming salamat ng ilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po ang nais ipabot sa atin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo po lahat ay iniibig ng ating dakilang Diyos. Tayo po lahat ay ninanais ng ating pinakamalapin na ating masumpungan ang tunay na kapangahingahan, ang tunay na pagpapala na walang iba akong makapagbigay kundi ang ating dakilang Diyos. Tulad ko po na ating nabanggit. Hallelujah. Tayo po ang dahilan. Bawat isa tayo ang isang naging dahilan kung bakit ang ating dakilang Diyos ay naghirap, namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ating makamtan ang kaligtasan na ibinibigay, hallelujah, ng ating dakilang Diyos na inaalok ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya nga po sa ating mga mahal, hallelujah, ng mga bisita, hallelujah, napakapalad niyo po, hallelujah. Dinala po kayo ng ating dakilang Diyos. Alam po namin, ang mahal na Panginoon ang siyang nagdala sa inyo upang kayo po ay lubos na pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. May 4 na reglamento ng susi ng kaligtasan. Ang una-una po ay pananampalataya. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Walang ibang Diyos, walang ibang pangalan na ibinigay sa sukat, hallelujah, sa ilalim ng lupa o sa lupa, sa ibabaw ng langit.
ang sukat ay kaligtas, kundi ang mga makapangyarihang pangalan ng ating pinakamahal na Kristo. At ang pang-apat, ang pangalawa ay ang pagsisisi. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay hindi karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya kung hanggang doon na lamang, doon po tayo hahatulan ng ating dakilang Diyos, walang maliligtas. Pero dahil sa sobrang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Dahil sa sobrang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, narito po tayo ating narinig ang tunay na ebanghelyo na kung saan, hallelujah, ang lahat ay ninanais ng ating dakilang Diyos na ating maabot ang pagsisisi para tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. At upang malubos, hallelujah, ang pagpatawad sa ating makasalanan, ang sabi ng Gawa 2:38, tayo po ay tumanggap, tanggapin ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Ang bautismo ay paglubog sa ating lumang pagkatao upang ito po, hallelujah, sa ating pag-ahon, tayo po ay bagong nilalang pinanganak ng ating pinakapangalan Panginoong Hesus. At ang pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay napakahalaga. Ito po ang ating gabay, ito po ang ating kapangyarihan upang tayo po, hallelujah, ay makapamumuhay ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Walang makapagligtas, hallelujah, kundi ang ating pinamahal na Kristo pala. Hallelujah. Kung tayo po'y hatulan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, pag hindi natin maabot, hallelujah, ang pangako ng ating pinakamahal, ang reglamento ng kaligtasan, nakakalungkot. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa atin. Ako, tayong lahat, ay kinahabagan, hallelujah, ng ating pinakamahal. Kaya huwag po nating sayangin ang dakilang pribilehyo pong ito. Huwag po natin sayangin ang araw na itinakda sa atin ng ating dakilang Diyos upang ating makamtan ang pangako ng ating pinakamahal na Pinoon. Ating po ganapin, hallelujah, ang panampalataya, hallelujah, sa ating pinakamahal na Pinoon. Itaas po natin ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tayo po yung magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamahal na Pinoon. Humingi po tayo ng tawad, humingi po tayo ng habag sa ating dakilang Diyos. Ating banggitin, ating sabihin, hallelujah, na tayo po taong makasalanan. Hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos, hallelujah, ay puno-puno ng pag-ibig at handa magpatawad sa lahat nating mga pagkakasala at pagkukulang sa ating pinakamahal Panginoon. Banggitin niyo po ang panalangin ito. Hallelujah, sundan niyo po. Aminin niyo ito inyong mga panalangin. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay humingi ng habag. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas niyo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Samahan niyo po kami, hallelujah, sa maunang dalangin nating mahal galang pastor. Ipanalangin po natin ang napakalangang mga kaluluwa. Hallelujah. Hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makaparang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy niyo pong pagliligtas. Narito po ang mga mahalagang kaluluwa na lumalapit. Hallelujah, tinatanggap ka aming pinakamahal na Panginoon. Patawarin niyo po sila. Tulungan niyo po sila, mahal na Panginoon, na maging karapat-dapat. Hallelujah. At maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. So, nang dalangin po ng aming minamahal galang Pastor, beloved Evangelist Eudes Almeida, write their names, O God, in the book of life. Save them and their loved ones, mahal na Panginoon. Bless them, O God. Sa mga parang pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Na hallelujah. Dalawa na po ang iyong hallelujah. Panampalataya at pagsisisi. At ang kulang na lamang po ay ang bautismo sa tubig sa makaparang ng ating pinakamahal Panginoon. Ang bautismo sa tubig, hallelujah, upang lubusan, mapatawad ang ating kasalanan. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you. Sabi ng hallelujah, ng Acts 2:38, hallelujah, for the remissions of sins.
at tatanggapin ang bunga ng Espiritu Santo o fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. After gawain po, after closing prayer, mayroon po tayong bautismo sa tubig. Wala pong bayad yan, libre po yan. Dapat maganap, hallelujah, ang pangatlo at pang-apat para ito po ay ating matiyak ang kaligtasan na hinanda sa atin ng ating pinakamahal na Pinoon. Praise the Lord. God bless you po. Pili na po kayo bumalik sa inyong mga pinagupuan po. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pinoon. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga prayer request. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan na pa tayo po manalangin. Oh, hallelujah. Humingi po tayo ng abag sa ating dakilang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, we need patience daw. Kailangan daw po natin ang pagtitiis for after we have done the will of God. Hallelujah. Ipakaloob ng ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan. Hallelujah. Magmula ng alas bibi, magmula na nito. Hallelujah. Narito po tayo nagnanais na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At pangako ng ating pinakamahal na Pinoon, hallelujah, ipakaloob ng ating dakilang Diyos ang ating kahilingan. We need patience and after you have done the will of God, hallelujah, you shall receive the promise. Ito po ang pangako ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya patuloy po tayo, hallelujah. Hallelujah. Sama-sama po tayo manalangin sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa tunay ng Ebanghelyo ng kaligtasan na aming narinig. Hallelujah, na mayroong mga patanda, mayroong mga patuto, para kami po'y lubusang sumampalataya sa iyo. So, nang dalangin po ng aming beloved noble pastor, beloved evangelist, Yudisada Almiro, interim prophet of God, patuloy po kami humingi ng habag. Patawarin niyo po kami sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkasalat, pagkakamali, aming pinakamahal. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo ang bawat isa amin dakilang Diyos na maging karapat. Dapat maging handa sa iyong pagbabalik. Wala po kami magagawa sa ganang amin. Kailangan ka namin aming dakilang Diyos. At patuloy po namin aming pinakamahal na Pinoon, pinapasalamatan at pinupurit dinadalangin sa iyo. Patuloy pa kaloob ang mahabang buhay at kalakasan po ng aming minamahal at galang pastor, beloved evangelist, Yudisada Almida, at ang lahat ng kinamimahal mga anak ng mga sa buhay. Aming pinakamahal na Pinoon, pakalb niyo po ang mga kailangan niyong mga anak sa dako narito. Sa mga parang pangalan ni Jesus, ito po ay masamat dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At hallelujah. Sabi ng banal kasulatan, ang anak ng Diyos ay mayroong kapangyarihan. Ang anak ng Diyos, hallelujah, ay maglilihan sa mga masakit, lahat ng uri ng problema. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, hallelujah, ay ito po ay mawawala, ito po ay aalisin ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. For after the Holy Ghost has come upon you, you shall receive power. Sabi ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya ilihans po natin ating sarili, isipin po natin ang ating kamay ng ating beloved noble pastor, ang siya po naglilihan sa bawat isa atin. Hallelujah. It is a privilege. Pribilyo po ito ng anak ng Diyos. Hallelujah. Nasawatain, hallelujah, alisin, hallelujah, itakwil ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Upo aming pinakamahal na Pinoon, narito po kami dakilang Diyos ay mga pangangailangan. So nang dalangin po ng aming beloved pastor, Yudisada Almida, yun at ang pagpalang kamay, O God. At sa dakilat mga parang pahalan niyo po aming pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, aming pinapalayas, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Diseases, hallelujah, cast out in Jesus' name. Demons of carnality, pride of life, vain glory, lying spirit, demons, cast out in Jesus' name. Demons ng katamaran sa paglupaypay. Lahat ng uri ng problema at kahirapan, karamdaman, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga masamang espiritu aming pinapalaya sa makaparang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. And we declare victory, hallelujah. And we claim victory in the mighty name of Jesus. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Purihin ka, mahal na Pinoon. Hallelujah. At patuloy po natin, papurihan ang pasalamatan natin, dakilang Diyos, sa pamitan natin pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay heavenly language. Nakasulat po yan sa Revelation 19. Ang ibig sabihin, power, salvation, glory, honor ay para lamang sa ating dakilang Diyos. At ayaw po ito ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon. Sila po, hallelujah, ay tumatalsik, hallelujah, hallelujah. Patuloy pa natin, papurihan natin dakilang Diyos, hallelujah, sa pamagitan ng ating pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasamang lokso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tayo po ay maging katulad ng bata. Hallelujah. Dahil nga po ang ating Ama ay walang iba kundi ang ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po. Muli,
mayroon po tayong bautismo sa tubig after ng ating banal na gawain. Hallelujah, para magiging ganap ang ating maging tunay na anak ng ating pinakamahal na Pinoon. Praise the Lord. We love you po in the Lord, but there is Jesus loves you more. Patuloy po umatin para tayo po ay lubos na pagpapalay ng ating pinakamahal na Pinoon. At narito po, ating mahal na kapatid, praise the Lord, sa ating mga mahalagang announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Troyo, sa ating mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Grafani. Palakpakan po natin ang mahal Panginoon. Praise the Lord. At amin mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha, amin mahal, ang special offering. Ito po, amin mahal, ay atin pong ginagawa tuwing katapos ng gawain, amin mahal, sapagkat tayo po ay nag-ipon upang atin po magamit para sa church improvement. Marami po tayong ginagawa, amin mahal, dito. Kaya po tayo pinag-ipon para po mayroon po tayong mga gamit minimahal para sa ating papapagawa, praise the Lord, ng mga kailangan natin minimahal, praise the Lord. At sa inyo po itaas, at sa inyo ibigay minimahal, itaas po ninyo. Ito po ay panalangin natin, beloved brother Edmond de los Santos. Praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat po. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, umalapang Jesus. Maraming salamat po, Diyos, sa aming minamahal na kapatiran sa kanilang pagtalima sa pamagitan special offering para magamit sa banal mong gawain, o Diyos, sa bayan, sambahan. Mahal po yun, maraming salamat sa kanilang pagsunod. Yan po itinuro ng aming parents na Lord para sila ipagpalain. Kaya mahal po yun, kayo na po magbigay ng pagpapala, spiritual, pinansyal, mga meter bagay, pati kanilang mga negosyo. Mahal po kayo na po manguna sa kanila. Kaya ito sa samot dalangin namin, sa matamis at kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik liglig, aapaw di naman. Kaya't magbigay ka, buong pusong maghandog. At sa iyo'y may pagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik liglig, aapaw di naman. Kaya't magbigay ka, buong pusong maghandog. At sa iyo ay pagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik liglig, aapaw di naman. Kaya't magbigay ka, buong puso't maghandog. At sa iyo'y may pagkakaloob. At sa iyo'y may pagkakaloob. Praise the Lord. God bless you, beloved adult choir. At amin mahal, tayo pinadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po, dito sa Asin Maribelis Outreach, amin mahal, 3 beses po sa isang linggo ang gawain dito. Miyerkules, Biyernes at Linggo ang gawain dito, amin mahal. Araw ng Miyerkules, ito po ang midweek service. Nagsimula po, amin mahal, yan alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ang overnight prayer. Nagsimula po ito minamahal ang alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, ito po ating general service. Nagsimula po minamahal ang alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Praise the Lord. At sa atin pong radio program minamahal sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio minamahal. Ito po ay araw-araw na mapapakinggan, Lunes po hanggang Sabado. Alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At mayroon din po tayong
Jesus Miracle Hour minimahal dito po sa Alas Asin Maribilis Outreach minimahal. Ito po sa Facebook page DMCIM Alas Asin Bataan. Alas 7 po minimahal yan hanggang alas 8. Araw-araw po minimahal yan. Atin pong sa cellphone la po minimahal yan. Sa Facebook, minimahal alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Praise the Lord, Lunes hanggang Sabado. Praise the Lord. At sa atin pong live webcast minimahal Facebook page, James Alsasin Bataan. Ito pong minimahal ay ito po yung ating makikita dyan sa inyong harapan. Praise the Lord. At sa atin pong request minimahal sa ating praise the Lord, sa prayer and counseling, sa atin pong prayer request kung magnais minimahal ay pwedeng pong sa cellphone. Andyan po ang number sa inyong harapan, pwede niyong kopyahin at magnais na magpa-counsel, pwede rin minimahal sa personal sa ating beloved ordained preacher. Praise the Lord. At meron din po tayong bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Pinisus. Praise the Lord. Sino man sa inyo magnais na magpabautismo sa araw na ito, ay kayo po'y magpaiwan ng minimahal pagkatapos po ng gawain at kayo po'y paliwanagan tungkol po sa pagbautismo. At minimahal, mayroon po tayong television program na mapapanood tuwing araw lamang po yan ng Sabado. Minimahal, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng hating gabi. Praise the Lord. At ito po yung mapapanood sa PTV4 or Channel 4. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po minimahal ang gawain sa araw na ito. At tayo po tumayo lahat minimahal para sa ating pagtatapos. Ay, praise the Lord. At makaragdagang announcement ating beloved preacher. Praise the Lord. God bless you, Brother Tan. Purihin ang ating pinakamaluping ng Sus, mga minamahal. Bago po tayo dadako po sa ating closing prayer, sa ating pagtatapos mga kapatid, may announcement po tayo. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga choir members, Finest, Youth, and Adult Choir, after po ng ating banalagawain, may meeting po mga minamahal. Pag-usapan po natin, isa sa pag-usapan natin yung ating naka-live webcast po tayo ngayon sa may Facebook page po ang Alas Asin. Amen. Napapanood po tayo, mga minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita, ang ilan po sa kanila ay friend po ko po sa Facebook. Pwede nyo pong mapanood mga minamahal. Alas Asin, GMCIM Alas Asin Bataan. Yun po ang ating website po doon sa Facebook, mga kapatid. Facebook page po natin, mga minamahal. Ayan po, GMCIM Alas Asin Bataan, mga minamahal. At purihin po ang ating pinakamalong Panginoon. Inuulit ko po ang ating beloved choir, Finest Youth and Adult Choir. Mamaya po, maiwan po muna, may meeting po ng tayong pag-usapan. Mahalaga po yung mga minamahal. Purihin ang ating pinakamalong Panginoon. At mga minamahal, amin rin pong pinapaabot sa panguna ng ating beloved order preacher Nilo de Guzman at sa ating mga kasama mga preachers, workers, mga kapatiran, ang pasalamat sa ating dakilang Diyos na kapiling po natin ang ating very supportive na barangay chairman ng barangay Alas Asin, ating beloved Kapitan Dante Malimban, kasama ang kanyang beloved daughter, beloved sister Sis Malimban, Princess Malimban, at maging ang ating admin, beloved Sister Miles Sindon, mga minamahal. Kasama po yung mga barangay councilors natin, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamalang Panginoon, Honorable Tomasito Carillo, ating beloved Honorable Antonio Antaso, beloved Honorable Councilor P.J. Ramos. Purihin ang ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal, at amin mo pinapaabot ang pasasalamat sa inyo pong suporta sa ating banal na gawain. At marami po tayong mga project dito. Mga minamahal, nag-usap nga kami one time ng ating minamahal na kapitan sapagkat yun pong nagiging parang basin po ng tubig yung ating lugar dito. Mababa kasi tayo, mga minamahal. At medyo nauka na po yung daanan doon. At payag po ang ating minamahal na kapitan na mag-provide ng simento. Pati para malagyan po natin yun. Di ba may daanan tayo dyan, mga minamahal, na tinatapakan natin na lalagyan po. Kaya pasalamat tayo sa ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal, na meron tayong mga
opisyalis ng ating pamahalaan na talagang umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa pamagitan po ng ating infra, no, ating beloved counselor, Antonio Antaso, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa Kanya po nakatukayan, beloved cup, no? Praise the Lord. At God bless you po, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung wala na pong karagdagang announcement, beloved Brother Nel, akin ang tinatawagan ng mananalangin po sa ating pagtatapos upang tayo ingat at gabayan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating closing prayer, our beloved Brother Duming Jimenez. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Dakila at pagpala naming Ama, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa patuloy mong panguna, sa paglangis mo sa aming gawain. Salamat po, mahal Panginoon, sa matagumpay na pananambahan namin sa araw nito at sa patuloy mong pangunguna magmula sa awitin ng mga joyful, solemn song, sa awitin ng mga choir. Gayon din naman, mahal Panginoon, sa mga patotoo na aming nadinig sa araw nito na siyang nagsilbing kalakasan ng bawat isa sa amin, ang mga pangaral at salita mo, mahal Panginoon. Salamat po na naging pagkain ng aming spiritual. Gayon din naman, mahal Panginoon, patuloy mong pagpalain ang mga kapatiran namin na patuloy na nagbibigay, sumusuporta sa iyong gawain. Ikaw, Ama, ang patuloy magpala sa kanilang mga hanap buhay sa aming negosyo at sa aming po mga kaniyang negosyo. Gayon din po, mahal Panginoon, ang mga patnubay at gabay sa amin sa araw-araw na way manatili sa bawat sa amin pong pag-uwi. Mahal Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at balik mo po kami sa mga susunod na gawain at ikaw, Ama, ang patuloy na magpala sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.